Yung mga kaumada, today demonstrate natin no, kung paano install at i-configure yung Gconnect app version 2. So for those nakapag-install na ng version 1 at napagana nila, so kakaunti na lang yung gagawin natin. So ito ngayon yung gagamitin ko for this demo is Windows 11 Pro. Yan, fresh install yan. At naka-cast din yung MacroDroid phone ko dito. Ayun, so yung question is, ano ba yung pinagkaiba ng version 1 sa version 2? So, yung version 1 kasi, yung main purpose lang nun is para to check kung gumagana yung setup doon sa unit ninyo. Parang kung ano lang yung voucher amount na nandun doon, parang yun lang din yung magagamit natin. While yung version 2 kasi, parang dynamic na yung mga voucher amounts. Parang binibase niya doon sa CSV file niyo kung ano yung mga amounts andun sa CSV file niyo. Yun din yung nilalagay niya sa pre-configured macro. So, automatic na yung configuration or dynamic na yung pagko-configure niya ng macro. So, yun yung pinaka main difference ng version 1 tsaka version 2. So, ayan. So, unang gagawin natin for version 2, punta muna natin yung GitHub na website, no? Lalagay ko yung link sa description. Download muna natin yung app syempre. So, ayan. Ito pa rin. Same process pa din sa V1. Yung code. At i-download zip lang natin. Ayan. Pwede na natin i-save dyan sa downloads muna. Ayan, save. Ayan. Tapos, open lang natin yung download folder. Tapos, ito, extract natin. Extract natin siya guys dun sa desktop natin. Ayan, kunin ko lang yung link ng yung path ng desktop ko. Ayan. Ayan, extract. Ayan, so nasa desktop na siya. Ito, importante, make sure to rename the folder to Gconnect. Tanggalin nyo yung yung mga excess. Ayan, tapos tingnan natin, ayan, nandyan na yung mga files ng Gconnect app. Next step, sundan lang natin, no, dito sa Gconnect version 2, meron tayong instruction sa baba, no. Follow lang natin yung instruction, guys. So, ayan, may demo tayo. And then, may installation and configuration tayo. So, ito fresh. Since fresh yung OS natin, wala pang naka-install, no. So, puntahan ko yung instruction. Ayan, mga requirements. And number 1, sa requirements tayo magsimula, guys. So, number 1, should have Windows laptop PC. Tapos, Windows 10 or Windows 11. So, install tayo ng Python. Ito yung recommended version, but I think gagana naman siya kahit yung mga bago siguro. Yung gagamitin ko lang yung kung ano yung version na ginamit ko during the development. So, ayan. Use admin privilege, add Python to path. Ayan. Tapos, install now. Yes lang. Ayan. Okay. So, hintayin lang natin matapos, no? Kung hindi gumana yung bagong version, try nyo yung 3.11.4 para sigurado. Okay. So, close na natin to. Done installation. Tapos, next is yung na-download ka na rin yung ng Node.js natin. Ayan, version 18.16.6, 64-bit. So, ayan, diretso install na. And accept, next, install. Yes lang. Finish. Ayan, so done na ako dito sa dalawang installation na to. Ito, execute lang natin, copy lang natin. Punta tayong command prompt, cmd
Type natin CMD, tapos better admin, run as admin nyo na lang para wala na masyadong restrictions. Tuloy-tuloy tayo. Okay, so paste lang natin. Ayan. Napasobra yata. Ayan. Install. Ayan. npm install global HTTP server. Okay. Ayan, installed na. Try nating i-run para ma-check natin kung working siya. Ayan. Tapos, pag may lumabas na ito, allow nyo lang. Ayan. Tapos, makikita nyo na may available on. And 10.21157 or 12700. Ayan. Hit Control C to stop the server. So, meaning working siya pagka may lumalabas na ganyan, available on. Ayan. Server stop. So, done na tayo dito. Ayan. Allow access. So, okay. Wag na yan kasi execute following only if HTTP server is not working. Yan. So, wag na yan kasi working naman siya. So, diretso na tayo dito. Install na natin itong mga libraries na to. Ayan. Back tayo. Doon pa rin sa CMD. Ayan. Ayan. Diretso na paste. Install nyo na yan lahat. Copy-paste na lang. Tapos run. Okay. PyWin 32, yan yung pinaka last. Enter natin. Hindi yata na nasali yung last. Ayan. Okay. So done. Okay. So done na tayo dito sa installation. Download Gconnect Vito. So yun na nga yun. Na-download na natin kanina. So ayan. Same ito sa ginawa natin kanina. Ayan. I-launch natin yung app. Using launchpad.bat. So, dito tayo. Balikan natin yung desktop. Ayan, Gconnect. Hanapin natin yung launchpad.bat. Ito. Run natin. Ayan. Pag nirun natin yan, lalabas yan. Ayan, dito lang natin. So, balik tayo dun sa instructions. Ayan. Ito, hindi naman execute nyo lang to pag may mga lumabas na ganito. Pag wala naman, dire-diretso lang tayo. Ayan. So, i-skip na natin yung ibang part kasi version 2 na kasi to. Yung ito namang sa cloud controller nasa version 1 na rin. So, check nyo lang yung version 1 na video. So, for version 2, dire-diretso na tayo. Na-install na natin yung mga dalawang software tsaka yung libraries. Diretso na tayo dito sa initialization. Prior than that, ito importante rin, lipat muna natin yung tatlong file na kailangan. May tatlong file tayo na kailangan sa version 1. So, una is yung service account. Put API key here, service account, put MD URL here. Tatlo na yan, copy. Yan. So, for those na hindi nakapag-install or hindi na-install yung version 1 at nabaga na yung version 1, better to check on the version 1 video kasi nandun yung instruction. Ito yun, yung paggawa ng API key, service account. Actually, nandito din naman sa guide pero mas mapapadali yung pag-execute nyo pag may video. Yan, actually, nandyan naman. Pwede nyo yung basahin. Follow nyo lang. Pag hindi kayo makasunod yun, panoorin nyo yung video. So, yung mga nag-install kasi ng version 1 is available na tong tatlong file na to. So, ipipaste na lang sa version 2. So, copy natin yung tatlo from version 1. Version 2 ito. So, paste natin dito. Yan. Replace lang. Okay. Tapos yan, proceed tayo dito. Gconnect initialization. Input your voucher code length ito, optional lang naman to. So, ito lang may
notes lang ako dito na dapat kung ano yung voucher code length niyo, kung gaano kahaba yung mga voucher code na gamit nyo, dapat uniform sa lahat ng amount. So kung 6 lahat dapat. 7, 8, 9, 10. So uniform lahat. Hindi yung hindi pa ma-handle kasi ng app natin yung paiba-iba. Every amount iba yung length. May 6, may 7. So dapat uniform lahat. So pag uniform naman lahat, ayan, kahit wag nyo na itong i-execute diretso kasi nadidetect naman ng app yung yung CSV file nyo, nakikita niya naman doon kung ano yung length ng voucher codes nyo. So, ayan, depende sa inyo kung gusto nyo pa rin i-execute but not necessary. So, next is to click the Run Initial Config button. Ayan, so run lang natin dito. Ayan. Ayan, so wala tayong now CSV file found in your folder. Okay, so wala tayong CSV. So mag-download tayo sa Umada. So download natin yung CSV ng mga vouchers natin. No? Ayan. Maximize lang natin. Login tayo sa Umada. Doon tayo sa Global View. Ayan, ito yun. Tapos punta tayo doon sa settings sa baba. Tapos export data. Piliin nyo lang yung voucher codes. Make sure to select CSV file at yung portal name ninyo. Okay, export. Ito, save nyo doon sa desktop nyo. Save nyo sa desktop nyo. Wala dito yung desktop ko. Ayan. Ayan. So, save nyo lang doon sa Gconnect raw CSV na folder yung mga voucher codes natin. Save lang. Okay. So, pag nandun na, minimize lang muna natin to para makita natin. So, nandun na, nakasave na yung file. Ayan. Raw CSV. Ayan, nandyan na nga. So, balik tayo sa instructions. Gawin natin is, yun. So, run na natin to. Run initial config. Ayan. Ayan. Processing. Successfully added voucher data to a CSV. Ayan. So, ngayon, kinukuha niya na yung mga voucher amount. Ano meron sa CSV file mo. I-check niya. So, ayan. Kinukuha na niya ng ginawa niya ng mga file ID dun sa G Drive. Importante yung file ID kasi yan yung gagamitin dun sa macro drive. Okay. Ayan. So, okay. Okay, so meron na tayong macro, no? So, for our macro, yung kunin natin yung macro natin, no? Dito tayo, punta tayo sa punta tayo dun sa Android ko. So, import natin. Import natin. Share na. Ayan. So, dito na siya. Ayan. Import lang natin. No? Ayan. So, ito siya. Ayan. Naka-disable. So, ayan, no. Tingnan natin, ha. Ayan. Ayan, nandyan na lahat ng amount. Wala pang laman. Wala pang laman yung wala pang voucher code. So, dito yung voucher code, tong VCH CD. Okay, so, ayan. Pre-configured macro pa lang kasi. So, enable muna natin yung macro.
Ayan, naka-enable na. G-Connect, Gcash yung pangalan yan. So, ngayon, gawin natin, i-upload natin yung mga vouchers, kumbaga, para mapunta siya dito sa macro. Ayan, dito. So, walang laman yan. Hita natin. So, ito. Para ma-upload natin yung mga laman ng mga vouchers natin na to. Extract and sync lang. Ayan. Ayan, ginawa niya ng yung mga extracted galing sa CSV file, sinegregate niya, tapos in-upload niya. Ayan. 5, 10, 15, 20. Ayan. Ayan, sisync niya na yan. G-Connect vouchers uploaded. Okay, so tingnan natin yung balikan natin yung natin. Ayan, so pag nakikita natin, yan, may mga laman na yung voucher codes natin. Wala kasi akong 150 tsaka 300, wala pang laman yan. So ayan, 5, 10, 15, ayan, may mga laman na yan. Na-upload na lahat. Okay, so next natin gawin, testingin natin. 0784 yung first. Testingin natin. Try natin sa Gcash. Meron akong isang phone dito na may Gcash. Send tayo ng Gcash. 5 lang. Tandaan nyo yung first voucher code 0784. And disable ko lang yung ibang macro para hindi mag-execute. Yun lang ito lang isa lang muna. Tsaka yung trigger pala natin sa sa macro droid is ginagamit niya yung push notification ng GCash, hindi yung SMS. Kasi may iba akala nila SMS pa rin yung gamit. Push notification na po siya kasi yung SMS ng August 2023 pa pinalitan ni GCash. So yun. Pinagkaiba lang sa napapansin ko, mas mabilis, parang mas on time yung SMS. Yung push notification kasi pagkakaalam ko may ibang service to, hindi kay parang yung separate service siya, tapos lahat ng notification parang may batch nila pinapadala sa device. So parang pagka peak or maraming gumagamit ng app, parang minsan na-delay siya. Yun lang yung disadvantage ng yung push notification sa SMS. Ayan, so test natin gumagamit ako ng ibang phone para mag-send ng GCash amount dun sa G-Connect. Ayan, 5. Ayan, send natin. 5 pesos lang. Dapat, ayun. Dapat makareceive tayo. Ayan Ayan, nag-respond ka agad siya. Ayan makita nyo, di ba? Last 0784, di ba? Tingnan natin yung natin. Voucher code natin. Yan, wala na. Yung 0784. Ayan, napalitan ng asterisk. Ayan. So, that means gumagana yung G-Connect app V2 natin. Ayun. Ayun lang for this demo. For concerns, help needed, follow our page, G-Connect app, Umada Voucher Solution. Follow nyo lang. Pwede kayo mag-message sa akin yung sa may mga gustong gamitin ito pero may challenges sila na encounters during the installation, especially during the installation. Ayan, pwede kayo magtanong doon. Ayan, para matulungan ko kayo or mag-comment kayo sa video.
Okay, I think that's for this demonstration. See you sa mga susunod na video. Thank you.